Magandang araw sa atin lahat. Muli nagbabalik na naman tayo upang gumawa ng panibagong reaction video ukol sa naging pahayag ni Senator Zubiri about sa pagbabawas ng budget ng AFP ng Congress. Ayan, so titignan natin kung ano yung mga naging pahayag niya. So umpisa na natin tong video na to. Missile launcher dito. Dinala dito noong April, ginamit sa balikatan, and sabi ni AFP Chief of Staff Browner, gusto niya sana permanente na dito, and then si Defense Secretary Gilbert Teodoro sabi, neither confirm nor deny if that missile launcher would be here indefinitely. Sir, sa inyo, anong tingin nyo dito bilang passionate din, advocacy rin nyo yung pagpapalakas ng defense posture natin? Kailangan ba natin yun? Practical and safe po ba na meron tayong ganyang missile launcher with China protesting? And sa tingin ko, kailangan talaga natin yun. Hindi na dapat kino-question yun para sa akin. Kasi wala naman tayong defense capability talaga dahil kulang tayo sa barko. Kulang tayo sa mga missile. Actually, iilan lang ang missile natin, yung BrahMos. So, kulang rin tayo sa Coast Guard. Although magagaling ang sundalo natin sa land, sa urban, ayan yung urban warfare na tinatawag na nangyari nga sa Marawi, mga galing ang mga sundalo talaga natin, talagang hasang-hasa. Pero kasi kapag usaping pandagat na, digmaan pandagat, medyo kulang talaga tayo sa kagamitan. At madali namang turuan ng ating mga tao ang ating mga sundalo. Kaya sa tingin ko kapag nadagdagan yung gamit talaga nila, ay magiging biyasa agad ito dahil nga sabak na sabak ang ating mga sundalo sa mga digmaan. Okay, at kailangan ho bang i-disclose kung nandito ba talaga yung missile launcher? Ako sa aking pananaw, personal na opinion, dapat talaga manatili siya dito habang hinaharas pa tayo sa West Philippine Sea. Tama, para meron tayong panlaban kasi just in case na sumiklab ang digmaan, tapos tayo agad. Talo tayo agad. Habang lumalapit ang China sa mainland Philippines. Recent reports, they were about 25 nautical miles from the Philippines dun sa research vessel nila. Illegal po yan. Hindi po sila humingi ng permiso sa ating bansa or at least coordination sa ating officials ng ating bansa. That could have led to a misencounter. That could have led to a very dangerous situation and tense situation sa West Philippine Sea. Habang ganun ka-provocative ang China, then we welcome all the support. Yun ang gusto natin marinig, hindi yung pride ang pinaiiral, 'di ba? Welcome dapat lahat ng support ng iba't ibang bansa. Kasi yun yung pangunahin nating kailangan 'Di ba? Kasi hindi tayo capable na ipagtanggol pa sa ngayon ang ating bansa. Although may mga barko tayo, bumibili tayo ng mga bagong assets, pero kung titignan nyo, napakalayo pa natin sa katotohanan, sa totoo lang, na sinasabi nilang kaya natin to, may paninindigan tayo kahit na hindi natin kailangan humingi muna ng tulong. No, hindi ganun. Kailangan natin humingi na ng tulong. Kasi although may mga gamit nga tayo, hindi sasapat. 'Di ba? Hindi sasapat Kaya maganda talaga tong mensahe ni Senator Mig Zubiri. Ayan, panoorin pa natin. We welcome all the support. Kasi hindi natin kaya. Truth, totoo yan. Hindi natin kaya kahit anong gawin natin. Wala nga tayong coconut bomb. Maganda sino pupunta ako sa yung defense show sa Samoa. World Trade. Titignan natin yung mga iba't ibang armamento na galing sa iba't ibang bansa at siguro maglalaway na naman ako para sa ating Philippine Army, Navy, and Air Force. At mahihinayan po tayo dyan sa mga makikita natin. So yes, I am in favor of keeping these medium-range defensive weapon systems. Tama, yung medium range na yun, naabot rin yun sa China Hindi naman katulad nung sa China na umabot sa Pacific Ocean, 'di ba? Malapit pala sa sa Hawaii yung binagsakan ng debris ng missile nila, yung ICBM nila. Remember, it's a defensive weapon system. It's not an offensive weapon system. Under the Constitution naman natin, pinagbabawal natin ang nuclear weapons. Dapat mapalitan talaga yung Constitution na yan. Yan ang sumira
ng ano natin ng armed force natin Kita nyo yung iba, 'di ba? Yung constitution nila okay yung nuclear weapon. Kasi panlaban yun Hindi mo naman gagamitin sa pananakop kundi defensive weapon. Kagaya ng sabi ni Senator Mig Zubiri, 'di ba? Pero kasi binago 'yan ng 1986 Constitution Binago 'yan ng mga nagpatalsik kay Marcos. Kaya kita nyo, inaapi-api tayo ng China. So definitely dapat walang nuclear weapon sa ating bansa. That is a prohibition under the Constitution. Pero defensive, protective, dome-type systems like the Iron Dome. Yup, maganda yon yung Iron Dome ng Israel. Talagang capable yon sa mga mid-range. Please install them here. Please, let's start investing into that. Nakita po natin yung Iron Dome na nagpo-protect na yun sa Israel, di ba? Sa mga missiles from Hezbollah. Tama. Kung mapapanood nyo yung bakbakan sa Israel ngayon, saka sa Hezbollah, talagang naipagtatanggol sila nung Iron Dome. Kasi, biro nyo, doon naman sa sitwasyon ng Israel, nakapalibot sa kanila yung mga Arab country. Ayan. So, sila lang kasi ang, Christian o Judaism. Ayan, Christian doon. So, talagang delikado yung position nila na kailangan nila i-upgrade yung kanilang mga weapons doon. Kaya marami silang Iron Dome. And Gaza from the Hamas. So, nakakatulong po protektahan ang kanilang bansa. So, at this point in time, due respect to our neighbors, China, as long as they do not stop the provocative actions that they're doing in the West Philippine Sea, I am in favor of retaining defensive missile systems in the Philippines as a deterrent for any future provocative action. Sir, dapat ba maging transparent din ng gobyerno natin? Sabihin kung nandito nga yung missile Pero actually, Nympha, last budget, di ba, kaya naging issue sa akin yung bukol Ito na. Ito maganda tong part na to bukol dun sa budget na yan. Naging issue sa akin dahil naglagay po tayo ng almost 12 billion sa AFP and Coast Guard. And part of the 12 billion was actually missile systems. Protective missile systems, anti-ship and anti-aircraft missile systems. So, naghahanda din po yung AFP, pero kulang pa rin. Kasi ang ginastos yata nila yung mga 4 billion. Ilan pong missile systems ang mabibili niyan if you convert it into dollars. So, whatever help our assistance, our allies can give us, why not? For example, Japan gave us radar systems to detect this type of intrusion. So, you don't hear angry voices from any sector about these radar systems. But radar systems is not enough. Nakita po natin, papasok na. Anong gagawin natin? Tama, kailangan yung pang long range, kumbaga sa missile long range, 'di ba? Kailangan yung radar natin hanggang labas ng West Philippine Sea, hanggang labas ng EEZ natin, Exclusive Economic Zone, para ma-detect natin bago sila pumasok sa 200 nautical mile Exclusive Economic Zone. Kasi ang problema nga naman, although maganda yung hangarin ng Japan, is nabigyan tayo, ibig sabihin lang nun ay ma-experience natin kung gaano ba ka-epektibo yung radar system na kailangan natin neto sa bansa. Yun lang ang gustong mensahe ng Japan, kaya binigyan nila tayo ng radar system. Para ma-experience natin, ay ganto pala, ganto ganyan. So maghahangad tayo ng mas maganda. Ngayon, yun yung i-invest natin sa future ng ating armed force, 'di ba? So panoorin ba natin 'to? Dadasal na lang tayo. Hindi naman pwede yun, di ba? Kailan nakikita natin, papasok na, depensa natin ang sarili natin. So, yan ang importante. Pero sir, isa na lang. O i-launch ang manananggal. So isa na lang, but anong gagawin po natin with China protesting? Nagagalit sila, although sila mismo nagtetest din ng kanilang missile launcher. Well, we'll just tell them, stop harassing us. Can't we live peacefully in the West Philippine Sea? Can't we coexist? Can't we patrol our own exclusive economic zone granted to us by the arbitral ruling of the UN? Yun pa isa. Ang gusto kasi na lang ng China, sila lang ang magpapatrol. Tinatanggalan nila ng karapatan ng Pilipinas. Sinakop nila yung buong South China Sea o West Philippine Sea. 'Di ba? Hindi naman pwede 'yun. Pumapasok pa sila sa bakuran natin.
naipanalo na ngayong kaso sa arbitration, 'di ba? So, until they leave, until they stop their provocative action, we should welcome assistance from our allies. Pero sir, yung iba kasi sinasabi baka makaprovoke lalo to sa China. Bakit ba iniintindi kung maprovoke yung China, 'di ba? Kung kapakanan ng bawat Pilipino nakasalalay, ba't natin iintindihin yun? 'Di ba? Wala tayong pakialam sa China kung maprovoke sila o magalit sila diyan. Ang kailangan natin, maingatan natin yung soberanya ng Pilipinas. 'Di ba? Huwag natin intindihin yung nararamdaman ng ibang bansa. Bakit sino ba sila? Ano bang pakialam nila dito sa natin, sa bansa natin? 'Di ba? Kung ma-provoke sila, wala tayong pakialam. Kung magalit sila, wala tayong pakialam. Mag-focus tayo sa sarili natin, sa pag-modernize ng natin, ng mga sundalo natin. Ang problema pa, lagi nating iniisip na mapoprovoke ang China. Di hayaan natin sila magalit. Hayaan natin sila maprovoke, 'di ba? Basta tayo, gawin natin na may upgrade, may modernize, lahat ng natin, sandatahang lakas natin, mapa Air Force, Navy, Army, Marines, kailangan sila ma-modernize lahat yan para maipagtatanggol ang sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Pinoprovoke naman tayo araw-araw, pinoprovoke tayo. Tama. Sino nagpo-provoke? Tapos nagagalit pa sila kung nandun kayo, mga media nanonood. Di ba pinipicturean pa kayo Di ba? Pinipicturean pa kayo. Tama. Para kayo naman spies. You guys are international spies for videoing them. Kalokohan yung mga accusations nila. Before Robert, so sir, dito nga sa nangyayaring tension sa West Philippine Sea, conforme pa ka ba na binawasan daw yung proposed budget para sa AFP modernization program for 2025? I'm extremely upset and disheartened. Ewan ko dito sa Kongreso, hindi nila naiintindihan yung sitwasyon ng sundalo. Dapat sila ang ipadala sa West Philippine Sea para malaman nila. 'Di ba? Tumira sila doon ng 1 buwan, tignan natin. Tignan natin kung di sila bombay ng water cannon. Binawasan pa, 'di ba? Imbis na maia-upgrade ng AFP ang kanilang kagamitan, lalo na sa Navy natin at Coast Guard, binawasan pa talaga. So, paano na yan? Kokonti na naman yung mabibili natin, tas babawi na naman tayo next year sa budget. Diba? Next year na naman ulit, unti-unti. Kung kaya naman bakit hindi pa pagsabay-sabayin, diba? Nakakainis lang na hindi nila naiintindihan yung sitwasyon. To find out na binawasan yung pondo nila, lalo na sa modernization program. I think ang nilagay lang po nila sa modernization program is a measly 25 B. Yes, yes. 25 billion, saan makakarating yun? Ang mamahal ng mga gamit, ng mga barko, ang mga missile ang mamahal. Makakabili ka ba no? Ilang barko ang kailangan ng ng Coast Guard? Ilang barko ang kailangan ng Navy? Ilang fighter jet ang kailangan ng Air Force? Mga baril kailangan, mga missile kailangan. Mapagkakasya mo yun? Anong mabibili mo sa 25B? That's $500 million. What can you buy with $500 million? Di man lang umabot ng $1 billion. Diba? Yung aircraft systems na kailangan natin is, I think, $20 to $30 million per aircraft. So, 12 aircraft alone is ubos na po yung 25 billion sa 12 aircraft. Kailangan po natin barko. Yung Coast Guard kailangan nila ng aircraft pa lang 25 billion. 'Di ba? Kailangan pa ng barko, kagaya ng sabi ni Senator Zubiri. Barko ng Coast Guard, barko ng Navy. Sabihin na natin yun muna, unahin natin, alisin muna natin yung Army. 'Di ba? Kakasya ba yung 25 billion? malalaking barko. Kailangan nila ng offshore patrol vessels. When I say offshore, pwedeng mga isang buwan na nasa dagat. Kasi yung maliliit na patrol boats, kailangan nila bumalik palagi, so napakamahal. Magastos yun. Kapag pabalik-balik sa gasolina, magastos yun. Kailangan yung pang matagalan. 'Di ba? Ay nako, hindi naiintindihan ng Kongreso yata 'to eh. Hindi nila na realize yung sitwasyon natin ngayon na sobrang gipit at ipit tayo sa sitwasyon. Na kailangan nating magsakripisyo para sa future ng Pilipinas. Ang gastos sa gasolina at crudo. So,
25 billion is a pittance. I hope that the Senate, through the leadership, can step up the funding. Maybe match what we gave last year. Di ba? Kung kaya nila magdagdag ng 10 billion pa for the 25 billion for their anti-hacking, yung sa cyber-hacking units, yung mga additional missiles, aircraft, and ships for both Coast Guard and the Navy. And so, kinatnan natin yun dahil election na yun yung part na yun. Bali, doon lang tayo nag-react sa sinabi ni Senator Zubiri na kailangan talaga ng budget. Dapat hindi na nila binawasan kasi kawawa mga sundalo natin Nagpapakahirap sila, buwis nila buhay nila hanggang sa minaputulan na ng daliri. 'Di ba? May mga nadisgrasya na, nasira na yung barko o kailangan i-repair, tapos babawasan pa yung budget. Dapat binigay na yung budget talaga. O kaya dinagdagan kung hindi kaya ng 251 billion, gawin mong 100 billion. 'Di ba? Pwede na 'yun hindi 25 billion saan makakarating 'yun. 'Di ba? Paano 'yan? Paano natin mapagtatanggol ang Pilipinas kung ganyan tayo palagi? So, ayun lang yung bago nating reaction video at sana marami kayong nakuwang information sa atin. Ayan. At muli nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta at patuloy na tumatangkilik nitong ating content. Ayan. So, wag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share. And please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. At magkita-kita po tayo sunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye!